una sa lahat. Matapos ang habulan at barilan dito sa Senado, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Para sabihin nyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And I didn't even hear any of you say it. Kamusta na kayo dyan? Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga buwabanderang balita. Pwede nang arestuhin Senator Bato. Bigong mapapayag ang Korte Suprema na pigilan ang pagkuha sa kanya ng ICC. Video ng pagsibat. Pagpuslit ni Senator Bato palabas ng Senado kasama si Senator Robin sa pool sa CCTV. Dapat lang managot. Senate Sergeant at Arms sa Plaska. Pinasasampan na reklamo ng PNP sa DOJ kaugnay ng barilan sa Senado. Bigong mapapayag ni Senator Bato de la Rosa ang Korte Suprema na pigilan ang pagpaparesto sa kanya ng International Criminal Court or ICC. At live po mula sa Manila, nanguna sa balita, News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong basehan ng pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon ni Senator Bato? Bok, wala pang inilalabas sa detalye ang Korte Suprema sa naging basihan ng desisyon niya ito. Ilalabas daw nila yung buong resolusyon sa Lunes, May 25. Pero ang malinaw lang sa ngayon, Bok, sa botong 951, walang inilabas sa Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema. Ibig sabihin, hindi hinaharangan ng Korte ang pagpapaaresto sa senador. Bok? Bok, in very simple terms, ibig bang sabihin na pwede nang arestuhin ngayon si Senator Bato? Yes, Bok, technically pwede nang arestuhin si Senator Bato dahil wala namang utos ang Korte Suprema na humaharang dito na una nang giniit ng DOJ at ng Solicitor General na may legal na basehan para arestuhin si Senator Bato kahit walang utos mula sa lokal na hukuman. At yan ay nakasaad sa RA 9851 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Sa Section 17 ng naturang batas, pinapayagan ang mga otoridad na isuko ang isang akusado sa International Court habang gumugulong na ang investigasyon laban sa kanya. Bok, yan din yung iginiit ngayong araw ng Palasyo kasunod ng desisyon ng Korte Suprema. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Officer Claire Castro. Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Bida. Yan din po ang pananaw ng OSG na siya po ay kinukonsidera na fugitive. Since wala pong TRO, tayo po ay nagsasabi na ang warrant of arrest ay valid. Bok, tinanong din natin kanina ang NBI kung ano yung magiging sunod na hakbang nila ngayong ibinasura na nga ng SC ang TRO petition ni De La Rosa. Tumanggi munang magkomento ang NBI at babasahin daw muna nila yung desisyon ng Korte Suprema. Bok. Pero Bok, may isa pang petisyon si Bato sa Korte Suprema na kumikwestiyon naman sa pakikipagtulungan ng gobyerno doon sa ICC. So ito bang petisyon na ito ba still ongoing? Tama ka, Bok. Yung petisyon na yan na tinutukoy mo ay yung petisyong inihain ni Senator De La Rosa at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 2025. Kinikwestiyon ng petisyong yan yung legal na basihan ng pakikipagtulungan ng ating gobyerno sa ICC para arestuhin at isuko sa kanila ang dating Pangulo. Ang pangunahing argumento ng mga petitioner ay bakit nakikipagtulungan ang gobyerno sa ICC gayong hindi na tayo miyembro nito mula pa noong March 2019. Nakabinbin pa rin ang petisyon na yan sa Korte Suprema, Bok. Pero paglilinaw nga ng SC kanina, itong naging desisyon na inilabas nila ngayong araw ay para lamang to sa TRO petition ni Senator Bato laban sa pag-i-implement nga ng ICC warrant of arrest. Kumbaga, temporary relief lang ito. Pero wala pang desisyon ang Korte Suprema sa tinatawag na main case o yung mas malaking petisyon na inihain ni Senator Bato at dating Pangulong Duterte. Bok. Okay, Bok, ano naman sabi o yung tugon ng kampo ni Senator Bato sa pagbasura ng Korte Suprema sa kanyang hiling na TRO?
Bok, sa isang pahayag, sinabi ni Atty. Israelito Torion na nire-respeto nila ang desisyon ng Korte Suprema sa hiling nilang TRO at maghahain daw sila ng apela o motion for reconsideration sa Korte Suprema kaugnay nito. Iginiit din ni Torion na wala pang pinal na desisyon ang SC sa pangunahing petisyon nila na kung may question nga sa pakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC at jurisdiction nito sa bansa. Yan muna ang latest, balik sa iyo, Bok. Ulat ni Camille Samonte live mula po sa Maynila. Pinasasampa na reklamo ng PNP CIDG sa DOJ si Senate Sergeant at Arms Mawa Plasca at dalawang iba pa. Kugnay po ito ng barilan sa Senado noong isang linggo. At live mula sa TV5 Media Center, ang una sa balita, Maricel Halili. Mase, anong basehan ng rekomendasyon ng PNP CIDG? Well, Bok, malinaw daw na panic firing yung ginawa ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca noong May 13 dyan sa Senado. Ang sinasabi rin kasi ng PNP, meron daw ginawang paglabag sa rules of engagement etong si Aplasca. Kapag kasi nagsasagawa ka ng ganitong mga bagay, hindi mo yan pwedeng magpaputo kahit na warning shot pa yan, basta nasa matataong lugar ka. Ito rin actually yung nabanggit ng DILG at ng PNP sa press briefing sa Malacanang kahapon. Napansin daw kasi doon sa CCTV na habang nagpe-prepare itong si Aplasca doon sa loob ng Senado para magbigay ng warning shot, hindi pinaalis yung mga kapatid natin sa media and as a matter of fact, nasundan pa nga sila doon sa paghanay kasama yung Marines at yung iba pang mga security personnel. Ang sinasabi naman ng PNP ay nagpabigay na rin daw ng sampina. Ipinatawag na ng CIDG itong si Aplasca para nga sana makapagbigay ng salaysay. Unfortunately, hindi naman ito sumupot doon sa ipinatawag o pagpapatawag ng CIDG pero isinurrender na raw niya yung kanyang baril at sumailalim na rin ito sa ballistic test. Bo. Okay, meron na bang tugon si Aplasca doon sa rekomendasyon ng CIDG? Well, hindi naman siya nagulat doon sa naging rekomendasyon ng CIDG. Sabi nga niya, expected na raw itong mga pangyayaring kagaya nga nito. Pero ang sinasabi rin kasi ni Aplasca, malinaw na under attack yung ginawa nila doon sa Senado o pag-atake yung ginawa nga nila dyan sa Senado. Pero yung mga CCTV footage daw na inilabas kahapon ng DILG sa Malacanang, malinaw daw na spliced yan. Kanina, nakausap natin over the phone si Interior Secretary John Vic Remulla at itinanggi naman ni Secretary Remulla na spliced o pineke o dinuktor yung CCTV na ipinakita nila sa media because yan nga daw CCTV footage na yan galing mismo doon sa Senado. So pakinggan natin yung naging pahayag ni na Sergeant at Arms Aplasca at ni Secretary Remulla. We are preparing the complete videos kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct. No, not at all. We may timestamp naman lahat eh. So it couldn't have been spliced. Those were direct from CCTV cameras of the Senate, their servers. Mase, meron bang CCTV footage na ng pagpuslit ni Senator Bato palabas ng Senado? Yes, Bok, kanina ibinigay sa atin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro yung kopya ng CCTV na yan na nakuha ng DILG. So nakausap natin si Secretary Remulla over the phone, ipinaliwanag niya kung ano ang nangyayari sa CCTV footage na ito na nakunan 2:30 ng madaling araw noong May 14 nung nakaraang linggo. Ang paliwanag ni Secretary Remulla sa atin dyan, yung nakaputi na nakikita natin, yan daw si Senador Robin Hood Padilla. Yung naka-cap na naka-dark jacket, yan daw si Senador Bato de la Rosa. Yung isa na kasama nila, unidentified pa yan dahil hindi raw nila makita base doon sa CCTV yung mukha. So inaalam pa nila yung identity nitong tao na kasama nila. Pero makikita rin na mula doon sa Senado, lumabas sila patungo doon sa parking lot. Ang sinakyan nila yung puting SUV, yan daw ay napag-alaman nila na pag-aari daw ni Senador Robin Hood Padilla. Base rin doon sa mga CCTV na nakita nila, dumiretso daw itong sasakyan nito papunta doon sa Makati. Pero mula doon sa Makati, hindi na nila alam kung saan na dumiretso dahil wala pa silang nakakalap na impormasyon at video ukol dyan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Maricel Halili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Senate Sergeant at Arms Aplasca, pinakakaso ng PNP kaugnay ng barilan sa Senado.
At kapo ni VP Sara natanggap na ang summons ng impeachment court. Diyan lamang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Dinalakay sa plenaryo ang nangyaring barilan noong isang linggo sa Senado. May ilang senador pang nagkasamaan ng loob. At live mula sa Senado, nauna sa balita, News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ang balita namin, napaiyak si Senator Pia Cayetano. Anong dahilan nito? Yes, Bok, partner, nako, hindi na nga naiwasan o hindi na napigilan ni Senator Pia Cayetano na maging emosyonal at mapaiyak sa sesyon kanina habang kinikwento, Bok, kung gaano daw sila natakot noong nung pagkakataon ng kasagsagan ng barilan dito sa loob ng Senate building exactly 1 week ago kasi last Wednesday yun at Wednesday din ngayon. Talagang napaiyak si Senator Pia Cayetano dahil grabe daw yung takot na dinanas niya at ng kanyang staff, lalo't malapit lang kung saan silang room nandoon yung nangyaring barilan. Pero bago yung emotional na pahayag ni Senator Pia Cayetano, nagsalita muna sa simula ng sesyon si Senator Erwin Tulfo at ipinunto nga niya yung mga alegasyon na di umano may tip daw na nakuha yung mga minority senators kaya nagsiuwian sila ng maaga at wala sila dito nung panahong nagkakaroon ng gulo at barilan sa loob ng Senate building. Hindi raw yan totoo, sabi ni Senator Erwin Tulfo. Kaya sila umuwi ng maaga dahil dapat kasi merong caucus o meeting yung pangkalahatan ng mga senador. Pero last minute, sinabihan daw sila na majority members na lang o majority block members na lang. So ano nga naman daw ang gagawin ng mga minority block members kundi umuwi na lang. Bok, narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Pakinggan natin. To suggest that the mere fact that some senators were responsible for what later transpired just because they had already left the premises is speculative, irresponsible, and unsupported by evidence. Bok, nagsalita rin si Senator Risa Hontiveros at sinabi nga niya na sobrang pambabastos naman sa institusyon ng Senado yung nangyaring nagkaroon ng kasahan at barilan sa loob ng Senate building. Kaya hindi raw pwedeng ang asta na lang ng Senado o ng ilan sa kanila ay para bagang walang nangyari o business as usual. Diyan na trigger si Senator Pia Cayetano at hindi nagustuhan ni Senator Pia. Narito, Bok, pakinggan natin at panoorin natin yung pahayag ni Senator Pia Cayetano at Senator Risa Hontiveros. That is why we cannot act as though nothing happened last week. Alam natin ang tama at mali. Alam natin kapag sumosobra na. Matapos ang habulan at barilan dito sa Senado, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Para sabihin nyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Doon sa part, Bok, na parang walang nangyari na sinabi ni Senator Risa Hontiveros, dyan talaga hindi nagustuhan ni Senator Pia yan. Pakinggan ulit natin yung bahagi ng kanyang pahayag. Para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami. You have your own story. I respect that. But please respect my own story. Mean, ano naman sagot ni SP Alan Peter Cayetano dito? Bok, yung kanina kasi, parang manifestation lang dapat yung kay Senator Erwin Tulfo. Tapos, sinuportahan ni Senator Risa Hontiveros. Tapos, tatayo dapat si Senator Rodante Marcoleta para i-interpellate o i-debate si Senator Risa Hontiveros tungkol dun sa laman ng kanyang speech. Pero, Bok, nakiusap si Senate President Alan Cayetano na baka pwedeng wag ngayon gawin ito kasi marami nga silang pending na trabaho. Baka naman pwedeng sa Lunes na lang, una, para nga lumabas muna yung mga resulta ng mga investigasyong ginagawa. Pangalawa, para
para magkaroon sila ng ample time talaga na pag-usapan ang lahat ng nangyari kaugnay dito sa barilang ito. At mismo si Senate President Alan Cayetano, sinasabi niya na hindi totoo na business as usual lang at parang walang nangyari yung pagtrato nila dito sa barilan at gulong nangyari sa loob mismo ng Senate building. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. I ask as your Senate President na magbigayan tayo today, and if you want to put a lot of time on that on Monday, we can fully discuss. I've received some request for CCTV footage. We gave it right away to PNP. We will give it to you if you request it. We're also requesting CCTV footages from anyone who took it, including from the media, so that we can discuss it very intelligently with, I think, 24 senators committing that this is an important issue and we will give it the much needed attention. But let's do it with prudence, deliberately. We're dealing with our democracy here. Well, Mian, listening to the soundbites of Cayetano and Ontiveros, parang iba ata yung pagkakaintindi ni Cayetano sa sinabi ni Ontiveros. Just to be clear, ano bang ibig sabihin ni Ontiveros ng sinabi niyang para bang wala nangyari? Correct. Tama yung tanong mo, Bok. Ang sinasabi ni Senator Risa Hontiveros, hindi naman niya sinasabi na parang binabaliwala ng mga senador yung barilang nangyari dito at yung gulong nangyari dito. Ang sinasabi niya, yung treatment after na mangyari yung barilan, para bagang business as usual lang daw ang Senado at para bagang walang nangyari. Nandito pakinggan natin yung rest ng explanation ni Senator Risa Hontiveros sa kanyang pahayag. I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture. Thank you for Our that. grief as senators is valid, but our mandate requires action. Bok, sa huli, nananawagan yung ilang mga senador, sila Senator Win Gatchalian, sila Senator Erwin Tulfo, na dapat talaga merong isang independent body na magsagawa ng investigasyon apart from the Senate and the NBI para mailatag ng maayos yung storya. At sa mga oras na ito, Bok, nagkakaroon ng caucus o closed-door meeting ang mga senador para pag-usapan una nga yung tungkol dyan. Kung magkakaroon ba o magko-convene ba ng Committee of the Whole, ibig sabihin na Bok, ay buong Senado ba ang mag-iimbestiga at magkakaroon ba at kailangan ba ng hearing, mag-conduct ng hearing tungkol dyan sa nangyaring barilan at gulo dito sa Senado noong nakaraang linggo. Pangalawa sa agenda nila sa caucus ay tungkol sa schedule. Let's not forget, Bok, merong impeachment trial na dapat gawin ang Senado. So pag-uusapan na yung schedule, kailan mangyayari pre-trial at mismong trial, at anong mga araw, anong oras. Those are the things they have to iron out right now, and we're expecting they're gonna report it to us either tonight or tomorrow, Bok. Yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Bok. Ulat ni Mian Los Baños live mula sa Senado. Natanggap na ng opisina ni VP Sara Duterte ang summons na ipinadala ng Senate Impeachment Court. At live po mula sa Batasang Pambansa. Nanguna sa balita, si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong susunod na mangyayari ngayon? Bok, ngayon nga natanggap na ng opisina ni Vice President Sara Duterte itong articles or yung writ of summons mula nga sa Senate Impeachment Court. Ay bibigyan siya ng 10 araw para nga sagutin itong articles of impeachment. At laman nga ng summons, yung copy ng articles of impeachment, gayon na rin yung annexes na naglalaman ng mga ebidensya, pati yung USB drive na naglalaman ng soft copies ng mga ito. Kung babalikan lang natin, Bok, 4 yung articles of impeachment na inilatag ng Kamara na dapat sagutin ni VP Sara. Kabila na nga po riyan, yung unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng bise, andyan yung maling paggasta ng kanyang confidential funds, pati na rin po yung bribery o panunuhol sa kanyang DepEd officials at yung pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Oras na makapagsumite itong kampo ni VP Sara ng kanyang answer sa Senate Impeachment Court ay bibigyan naman yung House Prosecution Panel ng 5 araw para mag-file ng kanilang reply dito sa magiging answer ni VP Sara. At ayon nga po doon sa isa sa mga House prosecutors na si Bicol Soro Party List Representative Terry Ridon, posibleng questionin na naman ni VP Sara yung jurisdiction at yung constitutionality ng impeachment proceedings. Narito po yung pahayag ni Congressman Ridon. Our expectation is it will be more substantial than what had been submitted before.
No, kasi in the previous answer po to the House Committee on Justice, it was basically just a very short response to all of the allegations. So hindi ho talaga point per point. No? But our expectation now is they will still be raising jurisdictional and constitutional questions, which they actually did the last time. But also, they will have to, they will probably answer point per point, no? Yung pong articles of impeachment already, only because this is the last opportunity for the Vice President to actually answer all of the allegations. Bok, umaasa nga yung House Prosecution Panel na posibleng sa second week o third week ng June ay gugulong na yung mismong paglilitis kay VP Sara. Bok. Bok, do we know kung sino nang bubuo ng defense team ni VP Sara? Bok, wala pa tayong update tungkol dyan sa defense team ni VP Sara. Pero nauna na pong sinabi ng isa sa mga abogado ng Vice na si Attorney Michael Powa na bubuin ng 16 na abogado itong defense team ng Vice. At nakahanda raw itong si VP Sara na humarap mismo sa Senate Impeachment Court kung kakailanganin. Bok. At kamusta naman ang paghahanda ng House Prosecution Panel? Bok, tuloy-tuloy nga yung mga pagpupulong, meetings at paghahanda ng House Prosecution Panel para nga po rito sa nalalapit na impeachment trial ng Vice. At actually, nagbigay na rin sila nung hatian, inilahad na sa atin yung hatian ng bawat articles ng mga House Prosecutors, 11 mga kongresista. Ibinahagi sa atin ni Bicol Soro Party List Representative Terry Ridon yung kanilang magiging plano kung paano yung latag, ano yung uunahing article na ipipresenta nila pagdating nga po sa impeachment trial. At unang-una dyan, Bok, ay yung threats o yung pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon nga po kay Ridon, ito raw kasi yung pinakamadali, pinakasimpleng ipakita yung ebidensya. Giit niya res ipsa loquitur, the video itself speaks for itself. Madaling-madali raw na mapakita yung pagbabanta mismo ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. At ang mangunguna nga po dito sa pagdedepensa o pagpipresenta ng article na ito ay si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor. Ang susunod nilang ipapresenta o ipapakitang article ay yung pong hindi po maipaliwanag na yaman ng Vice at hindi niya pagdedeklara nga doon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Pangungunahan po ng article na yan, ang kanilang itinalagang lead ay si Bicol Soro Party List Representative Terry Ridon. Samantala yung ikatlupong article na ipipresenta nila sa paglilitis ay yun pong maling paggasta ng Vice sa kanyang 612 million pesos na confidential funds na pangungunahan naman po ng lead prosecutor na si Batangas Representative Jervil Luistro. Samantala, yung pinakahuli naman doon sa kanilang plano, pinakahuli po na ipipresentang article ay yung bribery o yung panunuhol ni VP Sara sa kanyang mga DepEd officials na pangungunahan naman po ni Manila 3rd District Representative Joel Chua. Naniniwala po ang mga House prosecutors na malakas yung kanilang hawak na mga ebidensya at sapat daw ang mga ito para makakuha ng conviction at tuluyang mapatalsik sa pwesto si VP Sara. Narito po yung pahayag ni Congressman Ridon. The evidence will speak for itself. On each and every ground naman po, we have high certainty that we can get a conviction, at the very least 16 votes. No? Lahat po ng grounds na pinasa po sa Senate Impeachment Court, mabigat po yun at enough to convict the Vice President. Samantala, Bok, ilan din nga doon sa binahagi sa atin ni Congressman Ridon, kinumpirma niya na isa nga po doon sa mga tumutulong sa kanila na private prosecutor ay si Attorney Lorna Capuna, na kilala rin daw po na litigator. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa Bok. Ulat ni Maran Enriquez, live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, Congressman Duterte, pinanatan si Congressman Tino sa pagpapaimbestiga nito sa flood control project sa Davao. At sa dokumentado, laro ang Beyblade na sikat noong 90s, patok pa rin ba hanggang ngayon? Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat.
Patok sa mga batang 90s ang larong Beyblade. Pero lumipas man ang panahon at nausong mobile games, may mga nahuhumaling pa rin dito. Ang kwento, dokumentado ni Nikki de Guzman. Marami sa atin ang naghahabol ng nostalgia. Sinusubukan nating balikan ang koneksyon sa nakaraan na minsan ay nagbigay sa atin ng saya. May mga bumabalik sa mga dati nilang hilig. Kaya ang hobby na nauso noong 90s, nauuso ulit ngayon, ang paglalaro ng Beyblade. Siyempre, ang numero unong nahuhumaling muli rito ay mga batang 90s, tulad ng 36-year-old na si Bernard. Meron akong Beyblades dati, meron pa nga yung nagsaspark pero never ko siyang sineryoso in a way na magko-compete ako. Like, collector lang sa bahay, tsaka sa kaldero lang naglalaro. Ang pasok ko sa Beyblade nung resurgence na nga around 2024, magto 2 years na rin. Ayun yung una kong nilaro, Plastic Gen, and then yung susunod is Metal Fight, and then Burst. I skipped that, diretso na ako sa ngayon, Beyblade X. Yeah. May iba't ibang generation daw ang Beyblade. Ang first gen, gawa sa plastic. Metal naman ang components ng second gen. Sa third gen, nagkaroon ng burst kung saan na di-disassemble ang Beyblade at ang current generation na Beyblade X. For the fourth generation, in-integrate nila yung gimmicks from second na metal component and third generation na burst ability. Tapos, dinagdagan nila ng accelerator rail. So, lahat ng mga best parts about previous generations ng Beyblade, nilagay nila sa current generation ngayon. Kaya, ayun yung mas exciting. Is that why you would say nag-resurface siya ulit? I'd say yes, kasi mas malapit na yung action ng laruan dun sa anime na pinapanood. Oo. Kaya, So, ayun mas yung, visual, mas dynamic. yeah, very dynamic. Gameplay, yung, kumbaga. yeah, high octane. Yes, ganun. yun. Akalain nyo, hindi lang basta hobby ang paglalaro ng Beyblade dahil meron na rin tournament para rito. Tapos itong, di ba ngayon may competitions na tayo. Yes. Di ba? May legit na Beyblade tournaments. Ganon. Simple lang naman ang rules ng tournament. Ang unang maka-4 hanggang 7 puntos ang tatanghaling panalo. Ang karaniwang premyo, walang iba kundi Beyblade. Pero dahil sa pagsikat ng Beyblade, tumataas din ang presyo nito. How much ba usually ang isang Beyblade? Like saan ba nagsistart yung give me a price range? Siyempre sa mga gustong mag-enter lang. Enter pala. Around 500. 500 Yeah, isang Beyblade. isang Beyblade na yan. Tapos, ang maganda kasi sa Beyblade, konting research lang, pwede mo nang ma-maximize kung ano yung budget mo eh. Since nabanggit natin kanina yung price, di ba? And yun nga, merong mga collector din. Paano yung mga scalpers? How does it work for Beyblades? I've met siguro a couple of people who've overcharged. Dati, when a particular bit was rare, it's called the Elevate bit. Nakukuha mo lang siya through a booster. Ang bentahan nun dati, umabot siya ng 3K. And like for something na pwede mong mabili at, let's say, 1,500. Para kay Bernard, hindi lang laro ang Beyblade. Ano kasi siya, masaya siya panoorin, masaya siyang laruin. Pero ikaw mismo, what drew you to Beyblade? First, it was nostalgia. Kasi like, I used to play this as a kid. Pero ngayon, as 2 years into the hobby, mas naging form of relaxation ko na siya. Like, it's something that I can look forward to at the end of the day. At the end of a long work day. Like, parang, okay, mahaba ang araw ko ngayon, magtatrabaho lang ako. But at the end of it, alam kong meron akong reward sa sarili ko. Beyblade ako. Pag-Beyblade ako. So, what do you say sa mga taong pambata naman yan eh, laruan yan eh? Honestly, I don't pay attention to stuff like that kasi I'm super immersed in my own world that I've made. At marami kang kasama sa community. Marami rin kasama sa community na
pareho din kaming tutok doon sa exactly. Beyblade, maglalaro lang tayo. Hindi na namin pinapansin yung mga ganun. Kasi kanya-kanya naman tayong ng libangan eh. Maraming nakakaintindi. Marami nakakaintindi. So, like, hindi ako nag-iisa. Bakit ako matatakot na maglaro, di ba? Dahil lang may magsasabi na pambata to, lahat naman tayo naghahanap ng malilibangan nga. Lalo na ngayon sa estado ng mundo. Correct. Tama si Bernard. Sa gulo ng mundong meron tayo, hindi maiiwasang humanap ng hinahon sa mga bagay na minsang nagpasaya sa atin. Nikki de Guzman, mukha ng maliliit, isyung malalaki. Dokumentado. Susunod, Congressman Levice, ibinida ang portrait ng kanyang inang si Senator Legada. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Binanata ni Davao City Congressman Pulong Duterte si ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tino. Yan ay matapos pa imbestigahan ni Tino sa Ombudsman ang umunoy anomalya sa mga flood control projects sa distritong sakop ni Duterte. Sabi ni Duterte sa isang pahayag, bakit Davao lamang daw ang pinupuntirin ni Tino at hindi ang administrasyong nahaharap umano sa mas malaking kontrobersya. Tinanggi rin ni Duterte ang paratang ni Tino na may anomalya sa mga flood control projects. Gilid niya na kumpleto na ang mga proyekto na nagkakalaga ng higit 49 billion pesos. Sa panayam sa programang Sa Totoo Lang ng One News, sinabi ni Tino na hindi siya namimili ng paimbisigahan. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos nga raw, sinampahan nila ng impeachment complaint. Kumbaga, pinakahawakan natin yung panawagan ng taong bayan. Lahat ng sangkot dapat panagot. Yung pinapaimbestigahan nating 80 projects na may red flags from 2019 to 2022 ay hindi pa yun yung buo. No? Partial lang yun. Sa dalawang ilog na lang yan eh, Davao River at Matina River. Pinagmalaki ni Batangas Congressman Leandro Levice ang portrait ng kanyang ina na si Senator Loren Legada. Sa isang post sa social media, makikitang nag-post ang kongresista kasama ang larawan ni Legada. Sabi niya sa caption, may magandang portrait sa office ko. Binahagi ito ni Levice matapos tanggalin ng pamunuan ng Assumption College San Lorenzo ang larawan ni Legada sa kanilang Wall of Empowered Women. Ang sabi ng Student Council, hindi na naayon sa prinsipyo ng paaralan ang mga aksyon ng senadora. Kasunod po ito ng pagpabor niya sa pagluklo kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President sa kudeta noong isang linggo. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan sa Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po kami bukas muli dito sa TV5, 1PH RPTV, 2TV at 105.9 True FM. Susunod na po, Frontline.